Hayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at pagmahal na umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes at tuwing araw hong ganito tayo ho ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para ho sa ating napakahalagang pagbabahagi ng mga pinakabagong impormasyon, pinakabagong update mula ho sa MHSD. At ngayon ho ay ika-18 sa buwan ng Abril taong 2024 at ika-9 sa buwan ng Shawwal 1445 sa ating Hijri calendar. Mahalaga pong malaman natin ang date sa ating Gregorian calendar at sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 165th episode ng ating programang MHS Delivers. And as usual, tayo ho ay live sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Inyo kami maririnig via your transistor radio. Pakitune in lang po sa 887 kHz. Tama ba? 887 kHz at tayo rin ho ay 882 kHz. Tama. Bakit na-add ng 5? No? Nag-react ang ating technical side. Saan galing yung 5, no? 882 kHz sa inyong mga pitan. At syempre ho, live din tayo sa ating Facebook page at yan ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. At kung gusto nyo, kami rin ho ay live sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. Kung ano man ho ang inyong preference na kami ho ay inyong makasama ngayong araw na ito, pwede niyo pong gawin. At syempre, kung inyo pong narinig ang boses o nakikita ang boses ng inyong lingkod, ako ho ay palaging sinasamahan ng ating mga kabalay at kapwa homecaster sa ating programa. Mula ho sa aking kanan, nariyan ang ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa ating live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Ayan. Yan ho ang magiliw pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Ngayon naman ay atin namang puntahan, no? Mula sa ating kanan. Hindi pwedeng hindi makompleto ang magkabilaan natin. Sa ating kaliwa naman, nariyan ang ating kabalay na si Hamsari para bumati sa atin ngayong araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Hamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and good morning po, Ma'am Sally. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programa. And welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga bagong kaganapan ng aming ministry. And ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Sari Pala. Ayan, isa naman po ang masaya, no? Masayang pagbati mula ho sa ating kabalay.
at kapwa homecaster din, no? Ang ating mga bahay na ipinatatayo ay ginagawa hong tahanan ng ating mga pamilyang benepisyaryo ng ating mapa-resettlement housing man po yan o ng ating housing loan projects. At syempre, tuwing episode natin, hindi mo nawawala ang ating napakahalagang topic o pag-uusapan, katulad nga ho ngayon na may kinalaman ho sa welfare, sa kapakanan ng lahat ho ng empleyado ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahalaga pong tumutok kayo sa ating episode ngayon dahil marami ho sa ating pag-uusapan ang magpapa-interest sa inyo dahil para ho ito sa ating kapakanan ng mga empleyado po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabalay na rin, para ngayon pa lang magkaroon na tayo ng motivation na makinig or tapusin yung ating programa. Inyong ipakilala ang ating magiging guest speakers. Dalawa. Ang ating makakapili ngayong araw na ito para ho sa ating MHS Discussion sa maya at ipakikilala ho sa ating Kabalay na Ria kung sino ho ba ang ating napaka-importante mga panauhin ngayong araw na ito. So dahil dalawang guest natin, tutulungan ako ni Kuya Hamsi dun sa isang guest. Pero ang unang guest natin ay ang Interim Secretary General ng Employees Association ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siya rin ang kasalukuyang Political Affairs Officer ni MP Soliano. Suharto. Sir, isa po siyang registered nurse at kang Interim Secretary General ng Barmea na ating topiko sa araw na ito. Sir Alan D. Calido. Sir, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikumussalam, Kabalay. Tama ba? Yan, Kabalay. Isang mapagpalang pagbati po sa ating lahat. Yes, sir. Mashallah. Thank you very much, sir. You are making us more motivated, no? At parang nag-usap yung dalawa na. Yung isa ay pakikilala ni Kuya Kabalay Hamsi. na Yes, Ma'am Sally. At para po sa ating pangalawang guest ngayong araw, nakasama sa talakayan mamaya ay siya po si Sir Attorney Abdul Nasser Badruddin, isang legal advisor and TWG member po. Sir? Ng Barmea. Yes. Yes. So, kasalukuyan double shifting po sila sa Barmea, tapos meron pa silang isang mas iba pang permanent job. So, grabe ka busy ng mga oras ng panahon nila. At syukran sa pagtanggap ng aming invite. Okay, sir. Ang iyong pagbati sa ating mga tagapakinig. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kabalay. Attorney Abdul Nasser Badruddin. Actually, kasama sa advokasya natin itong pagtulong at pag-promote sa interest ng ating mga kapwa manggagawa sa Tama. Maraming That's salamat right. po. Maraming salamat. Ayan. Maraming At yan ho ang paunang pagbati, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, ng ating mga tagapagsalita ngayong umagang ito. At mamaya ho, mas marinig pa natin ang mga impormasyong dapat nating marinig mula ho sa kanila. Regarding this, Barmea. Nabanggit na ho ng ating kabalay na si Ria, ang ibig sabihin ng Barmea is Barm Employees Association. Kapag narinig niyo po yan, ako, may kinalaman po yan sa inyong mga interes, sa inyong kapakanan, sa inyong pong mga dapat na tawag ito, dapat na malaman, dapat na makuha, dapat na meron kayo at dapat na maging maprotektahan patungkol ho sa mga karapatan ng ating mga empleyado dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sir, mamaya ho, babalikan namin kayo pagkatapos lamang ng ating paunang segment o bahagi ng ating programang MHS Delivers. At ngayon ho, bago tayo dumako sa ating balitaan, ngayong araw na ito, atin ho munang panoorin at pakinggan ang ating napakahalagang patalastas o paalala regarding our housing loan project or program na ngayon po ay parang meron ng sagang. Ano yung sagang sa Maguindanao, no? Na maaari na ho tayo mag-umpisa. Ngayon ko lang narinig ang salitang sagang. Anong sagang, Ma'am Sally? Mabilis na. Oo, yung parang mabilis na yun, mga ganon. Parang hudyat. May hudyat na ano. Baka ho, may sa katuparan natin ang walang issue, walang problema, yung ating housing loan program. Kabalay na Almansor, please take the floor away.
Ayan. Okay, mukha hong nagtatago yung ating file kung saan malalaman ho natin yung siyam na requirements kung paano ho tayo makaka-avail ng ating housing units. Under our housing loan program, nakaakibat ho natin ang Pag-ibig Fund. Ito ho ang hinihintay ng ating mga empleyado actually. Kung paano sila makaka-avail nito, makakapag-apply. At baka ho pumasa, makakuha ho ng ilan sa ating mga housing units under our housing loan program. Kabalay na naman, so ready na ba? Ito ho yung 9 requirements. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan nga ho ang ating siyam na requirements kung kayo ho ay nagtatanong pa or hindi pa ho natin alam kung paano nga ba mag-apply in case full swing na ho yung ating implementation ng ating housing loan program. Yan ho yung siyam na requirements. Kung meron pa kayong katanungan, feel free to get in touch with our Housing and Human Settlements Division or HHSD na pinangungunahan po ng ating chief na si Abdul Hamid Alawi Jr. at ng ating mga Community Support Services, CSS. At mag-post din po kami ng bahagi ng ating website sa MHSD kung paano ho kayo makakapag-usap sa mga empleyado ho natin sa HHSD. May numero ho dyan na pwede niyong i-save at i-text o tawagan para ho masagot ang inyong mga katanungan. At tayo ho, idadako na sa ating balitaan ngayong April 18, 2024 and the 9th of Shawwal, 1445 para ho sa ating 165th episode ng ating programa MHS Delivers. At para ho sa ating headlines ngayong araw, MHSD pumirma ng MOA kasama si Governor Sally para sa 3 karagdagang proyektong pabahay sa Tawi-Tawi. MHSD kabilang sa Ardana team sa isinagawang BDRRM emergency meeting. At ikatlo sa ating headlines, MHSD nakibahagi sa JTF Conference para sa Camp Transformation Initiatives ng BARM.
Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD pumirma ng MOA kasama si Governor Sally para sa 3 karagdagang proyektong pabahay sa Tawi-Tawi narito sa Cabalay na Ria. Para sa pagpapatupad ng 3 resettlement housing projects na nagkakahalaga ng 125.48 million pesos sa Tawi-Tawi, pumirma ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng Memorandum of Agreement, MOA, kasama si Honorable Ishmael I. Sally ng lokal na pamahalaan ng probinsya noong 15 ng Abril 2024 sa Astoria, Greenbelt, Makati, Metro Manila. Sina Ministro Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri ang lumagda para sa MHSD para sa mga proyekto na ang bawat isa ay magtatayo ng 50 housing units sa Barangay Likod Tabawan, South Ubian, Barangay North Larap, Sitangkay, at sa Barangay Talisay, Sibuto, na may pondo mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro, ang GAAB 2024. Gaya ng ibinahagi ni Engineer Zainuddin A. Buisan, ang bawat housing unit ay magkakaroon ng 6x8 square meter floor area na may 3 silid tulugan, living at dining area, porch, common bathroom, at service area sa likod. Ipinahayag ni Ministro Bara ang kanyang kaligayahan sa katotohanan na ang ministry at ang pamahalaang Lapan-Lalawigan ay nasa parehong mithiin na makapaglingkod sa Bangsamoro. Ganito kahalaga ang partnership at magandang relasyon sa pagitan ng BARM at ng local government units, pahayag ni Minister Bara. Ipinamalas ni Gobernador Sally ang kanyang pasasalamat sa MHSD para sa sigasig at dedikasyon nito sa paghatid ng mga pangunahing pangangailangan ng Bangsamoro. Sinisikap nating magpatupad ng dekalidad na proyekto na talagang kailangan ng mga nasasakupan at tiyak na mapakikinabangan nila, wika ng Gobernador. Kung ano man ang ipinagkatiwala ninyo ng MHSD sa amin, ang LGU, tiyak na gagawin namin ang lahat para makumpleto ang mga ito, dagdag pa niya. Samantala, inihayag ni Director General Ismael W. Ibrahim ang 3 proyekto ay gagawing 9 ang bilang ng mga proyekto sa Tawi-Tawi at 2 na lamang ang natitira upang makumpleto ang pangako ng MHSD na magtatag ng mga proyektong pabahay sa 11 na munisipalidad sa lalawigan. Ang pagpirma ay sinaksihan ni Honorable Sabuddin N. Abdurrahim, kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos, ang NCMF, at mga pangunahing technical na kawani mula sa MHSD at LGU Tawi-Tawi. Tinapos ni Deputy Minister Asiri ang aktibidad ng may pasasalamat at pahayag na ito ay produkto ng pagtuloy na pagtutulungan ng BARM at ng pamahalaang panlalawigan. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Cabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD kabilang sa Ardana team sa isinagawang BDRRM emergency meeting. Naging kabahagi ng Rapid Disaster Needs Assessment o Ardana team ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Nakabilang sa team kasama ang mga kilalang ministries, agencies, offices o MOA ng BARM sa isinagawang emergency meeting ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management o BDRRM na ginanap sa BARM Ready Conference Hall, Cotabato City noong Abril 12, taong kasalukuyan. Ang naturang pulong, ang MHSD kinatawanan ni Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim at ni Yasir Mama, ang Chief of Monitoring and Evaluation Division o MED. Itinalaga bilang MHSD focal person si Engineer Ravsan Mama, Project Evaluation Officer 2 ng MED, at miyembro ng isa sa 2 Ardana team para sa pangkalahatang pagsubaybay at pangangasiwa. Susuriin ang mga pangkat, ang mga pinsala ng El Nino at bibisitahin ang mga apektadong pamilya. Si Honorable Ahod Ibrahim, Chief Minister at Chairperson ng BDRRMC mismo, ang nanguna sa pagpupulong, kung saan ipinakita ng konseho ang kinalkula at tinatayang heat index sa buong BARM at ilang lugar sa Rehiyon 13, Rehiyon 12, Rehiyon 11, Rehiyon 10 at Rehiyon 9. Binigyang diin ang mga lugar na papasok sa state of calamity
tulad ng munisipalidad ng Haji Muhtamad at Akbar sa Basilan. At Raja Boyan, Dato Saudi Ampatuan at Dato Piang sa Maguindanao del Sur. Mahigit 2 buwan nang nakararanas ng tagtuyo ang Simunul, habang ang Lamitan City ay nagsimulang makaranas ng paghina ng pag-ulan gaya ng pagtansya ng Pag-asa El Nino Outlook sa simula ng unang quarter ng 2024. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At para sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw, MHSD nakibahagi sa JTF Conference para sa Camp Transformation Initiatives ng BARM, nagbabalik si Kabalay na Ria. Aktibong lumahok ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa conference ng Joint Task Forces on Camp Transformation, ang JTFCT, na naganap sa Cotabato Hall M. Manor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong una hanggang pangalawang araw ng Abril ngayong taon. Sa suporta ng Center for Humanitarian Dialogue, ang CHD, kasama ang mga development partners, tinasa ng komperensya ang reflection session sa ang progreso ng Camp Transformation upang matukoy ang mga tagumpay, hamon at mga bahaging nangangailangan ng pagpapabuti. Ang nasabing komperensya ay nakatuon sa 6 na kinikilalang kampo sa rehiyon, ang Abu Bakar, Badr, Bilal, Bushra, Omar at Raja Muda. Tinalakay din ang mga planong nangangailangan ng higit pang pagpapatupad at mga update ng mga partners sa kani-kanilang partisipasyon sa proyekto. 600 unit ng pabahay ang nakatakdang ipatupad ng MHSD para sa Camp Transformation Plan, kung saan 100 ang ipapatayo sa bawat kampo. Ang MHSD ay kinatawanan ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, at Architect Samantha Jean E. Wee, Design Section Head. Ang mga miyembro ng Parliament, sina MP Honorable Engineer Baintan Adel Ampatuan at Ali O. Salik, gayon din si Retired Lieutenant General Danilo G. Pamonag, ay ilan sa mga pinunong personal na dumalo sa komperensya. Dumalo rin ang iba pang ministries, agencies at offices, coordinators at co-chairs mula sa Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front at mga kinatawan mula sa development partners. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong likod, Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ri, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan ho ang ating paunang pagbabahagi ng updates mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ilan lang ho yan sa mga aktibidades na isinagawa ho ng ating mga kapwa-empleyado sa MHSD. Marami pa hong updates ang ibabahagi namin sa inyo sa mga susunod na episodyo ng ating programa. At bago tayo dumako sa ating IPH at ang ating HSF na parehong may H, dahil again, happy ho ang ating pangkat sa ating pamamahayag, at tayo ay makinig muna sa ating napakahalagang paalala regarding our resettlement housing projects. Kung kanina ho ay pinag-usapan natin na ang may bayad nating mga housing units, ito naman po yung ating housing units na ipinapamahagi sa mga pamilyang pinaka nangangailangan. Ito ho yung pamilyang hindi na kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Naapektuhan ho ng mga kaguluhan, naapektuhan ng mga nangyaring bakbakan. Kaya sila ho ang dapat tulungan na magkaroon ng kanilang sariling bahay. Dissenting bahay. Narito ho ang ating paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad.
Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. Ako ba inyo narinig? Okay, very good. Yan ang pinaka-importante dahil kapag hindi na tayo nagkarinigan, paano tayo magkaintindihan? Diba? Okay, sige. At dahil dyan, inihong narinig ang ating resettlement housing projects na atin hong ipinatutupad sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula ho sa ating mainland at yan ay kinabibilangan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, at ng SGA. 4 na kabalay na riya. Diba? Dati 3. At syempre, kung meron sa mainland, meron din po sa ating island provinces. At yan ay ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yan. Okay, base dun sa latest na balita natin. Bakit? Kakapirma lang natin ng dadagdag na mga pabahay. Another 150 units ang may tatayo sa probinsya ng Tawi-Tawi. Masya Allah. So kapag nakumpleto na ho yan ang 11 ang 11 bayan ng Tawi-Tawi ay makukumpleto po, inshallah. Okay, so yan ho. At dahil tayo ho ay dadako na sa ating IPH, ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay rito na ibabahagi ho sa atin? Saan kaya patungkol ang kanyang impormasyong ibibigay ngayong araw na ito? Kabalay na Ri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating IPH, ang ating impormasyong pambay at hanap buhay ngayong araw na ito ay damang-dama ng lahat tungkol sa El Nino. Akala ko pagmamahal. Paminsan lang yun. Okay, sige. So, unless kung kagaya ninyo ako kung saan katapat ko ang aircon at ayaw nilang painitin ko yung temperatura niya, ramdam natin lahat ang El Nino itong nakalipas. Pero ano nga ba itong ibig sabihin ng El Nino na ito? Well, ang El Nino ay nangangalugang na batang lalaki sa Espanyol. Unang napansin ng mga little boy. Unang napansin ng mga mangingisda sa Timog Amerika ang mga panahon ng hindi karaniwang mainit na tubig sa karagatang Pasipiko noong 1600s. Ang buong pangalan na ginamit nila ay El Nino de Navidad dahil karaniwang tumataas ang El Nino bandang Disyembre. Malaki ang epekto ng El Nino sa ating panahon. Okay. Ang El Nino ay isang pattern ng klima na naglalarawan sa hindi pangkaraniwang pag-init ng mga tubig sa ibabaw sa silangang karagatang Pasipiko. So, hindi karaniwan ang init na nararanasan natin ngayon. Right. At hindi po siya madaling matanggal kasi base sa report ni Emily Becker ng ENSO, ang El Nino ay sa 2023 hanggang 2024 ay hihina, pero tinatansya ng mga forecaster na isang 85% na pagkakataon na magwawakas ang El Nino at ang tropical na Pasipiko ay lilipat sa mga neutral na conditions sa panahon ng Abril hanggang Hunyo. Pero mayroong 60% na posibilidad na mabuo ang La Nina sa Hunyo hanggang Agosto. Tingnan mo nga naman, no? Yan ang pagpabalanse. Kung mayroong tuyo, may basa naman. Pansin, itong nakalipas umuulan sa gabi. So, parang unti-unting biglang umuulan, kaya usong-usong ngayon ang sipon, Kabalay na Ria. Nako, halata ba? Hindi ako sumisipon, ha? Well, after nitong program na ito, lahat kami magsinga. Okay. So yun pala yung sabihin ng El Nino, Kabalay na rin, no? Para ho malaman natin. At yan ho ang pinakadahilan kung bakit nag-cancel na rin ang klase ang ating nasa state of calamity na base. Gaya ng nabalita ni Ate Sally, nasa state of calamity na ang ilang mga munisipalidad sa BARM. Ayan, so tayo ho ay mag-ingat sa mga posibleng epekto nito ng grabe kainit. Paglabas mo para kang nasa oven. Diba? Kabalay na Hamsi? Yes, okay, sige. Dahil tayo ho ay mag-maximize ng oras, dadako na ho tayo sa ating HSF.
Kabalay na Hamsi, ano ba ang iyong tips ngayong araw na ito para ho mapanatiling maganda, malusog ang ating pangangatawan at ligtas tayo sa anumang kapahamakan? Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. That's right. Since pinag-usapan na po natin ng El Nino ay pag-uusapan naman din po natin isa sa mga epekto ng El Nino. Atin pong pag-usapan ang grass fire at kung paano tayo makakaingat sa ganitong klaseng insidente. Nabasa ako dyan. Yes, so Ma'am Sally, ang grass fire kilala rin bilang wildland fire or brush fire. Isa sa mga sunog na kumakalat ng mabilis sa mga tuyong halaman tulad ng damo, puno. Maaaring magsimula ito sa pamamagitan ng mga gawaing tao, pero ang pinaka-recent na insidente ng grass fire sa Pilipinas ay sanhi ng sobrang init ng panahon or klima sa ating bansa. At ang Cotabato City po ay nagtala ng 2 insidente ng grass fire at ito ay kinabibilangan ng Sitio Pagalungan, Bagua 1 noong April 14. At kahapon lamang po sa Purok Isla Mother Barangay Tamuntaka po naganap ang grass fire. Pinaka-recent na grass fire, at pansin na din po natin na very alarming sa panahon ngayon itong grass fire dahil sa sobrang init ng panahon, kaya mainam na tayo ay magdoble ingat, lalo na kung ang ating mga tahanan ay malapit sa malalawak na lupain or mga damuhan. At naritong 5 akbang para or maaari niyong sundan para tayo maging mapanatili natin ang mga sarili nating ligtas. Una, tumawag ng tulong. Sa unang papalatandaan ng grass fire, tumawag agad ng tulong sa mga lokal na ahensya para ma-extinguish nila yung mga sunog, ipagbigay ang tamang eksaktong lokasyon at sukat ng sunog upang mabilis itong matugunan ng mga professional na bumbero natin. Pangalawa, ligtas na paglikas. Kung ang grass fire malapit or lumalapit sa inyong mga lugar, siguraduhing ligtas ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya sa pamamagitan ng paglikas sa isang ligtas na lugar. Sundin ang mga ruta sa paglikas na naayon sa inyong plano ng fire safety. Pangatlo, paggamit ng firefighting tools. Kung may kakayanan at ligtas na gawin ito, subukan pigilan ang pagkalat ng apoy gamit ang firefighting tools tulad ng water hose, fire extinguisher or fire blankets. Tandaan na lagi mag-ingat at iwasan ang mapanganib ang inyong mga sarili. Pangapat, paggamit ng natural or fire breakers. Gamitin ng mga natural na hadlang tulad ng mga kalsada, mga ilog or mga malalapad na espasyo na walang materials na flammable or madaling masunog upang pigilan ang pagkalat ng apoy. At panglima, ang pangulay nating dapat gawin ay magtulungan sa pamayanan. Sa mga malalaking fire grass or grass fire, mahalaga ang koordinasyon sa pagtutulungan. Sa pamamayanan, maaaring magkaroon ng volunteer firefighting groups na makakatulong sa pag-extinguish ng sunog at pagtulong sa mga nasalanta, sumunod sa mga tagubili ng lokal na otoridad na maging handa sa anumang sanhi or mga calamity tulad ng grass fire. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ako po ang nilingkod Bang Samoro, Hamsari Pala. Ayan. Maraming salamat, Kabalay na Hamsi. At may kinalaman ho sa init po ng panahon ng ating pinag-usapan ang ating tips ngayong araw na ito. Kailangan po alam natin ang tamang text line, yung mga numerong dapat tawagan kung magkaroon ho tayo, wag sana ng ganito mga pangyayari. Okay? Thank you so much again. Tayo ho, dadako na sa ating MHS Discusses. Atin na ho makakapiling muli ang ating mga guest speakers, ang ating mga tagapagsalita, kung saan pag-uusapan natin ang Barmea. Kung hindi pa narinig ang Barmea, ito na ho ang pagkakataon kung paano niyo malalaman kung ano ba itong sinasabi nating Barmea. Nagbabalik po ang ating mga guest sa kanilang mga magic seats, ang kanilang upuan ngayong araw na ito para ho bigyang linaw, no? Ibahagi sa atin ang mga importanteng impormasyon na dapat ho nating malaman patungkol dito sa ating topic na Barmea. Di ba, Kabalay na Ria? Yes. Okay? Maraming salamat ho sa ating mga viewers ngayong araw na ito sa ating episode, and thank you, Kabalay na Natanohads dyan for sharing our episode today. Sir, ayan, okay. Ready na ho yata yung ating guest speakers ngayon. Unahin natin yung striking, yung kanyang damit, yung nakamaroon. Okay. Si Sir, okay. Kasama ho natin, kagaya nga ho ng pagpapakilala ng ating Kabalay na si Ria, ang Interim Secretary General ng Barmea, si Sir Alan. Sir Alan, ayan, ito ho. Kamusta ho kayo ngayong araw na ito? Ang inyong pagbati ho muli sa ating mga tagapakinig. Alhamdulillah, sa ating mga tagapakinig po, muli po binabati po namin kayo at sana po ay makapagbigay kami ng kaunting knowledge po
patungkol sa Barmea sa araw na ito. Yes, thank you so much. At sir, kayo po ay aking tatanungin ngayon pa lang po para makamaximize tayo ng oras. Sir, ano po ba itong tinatawag na Barmea? Paano ba nagkaroon ng Barmea sa ating rehiyon? Itong Barmea ay nag-umpisa nung mga later part na ng 2020 kasi nakita natin during the first PTA, maraming concern ang ating mga staff. That's right. Unang-una kulang sa training, mga bago yung so gusto natin ma-unify natin ang ating mga staff upang magkaroon ng mas magandang pagtutulungan na magampanan ng trabaho sa parliament. And then ma-identify din natin yung kanilang mga concern sa lalong-lalo na sa mga contributions. So nakita natin na merong mga problema. Bali ginawa namin, kinausap namin noon si MP Attorney Lanang Ali Jr. Kasama na rin po si MP Suharto Ismael. Kasi alam namin nakakain ng oras yung panahon namin. So kailangan ko magpaalam sa kanya. And also Honorable Minister Mohagir Iqbal. Okay, ng MBHTA. Yes. And also we talked with the Honorable Speaker. Para po ihayag sa kanila yung punong nais na. So that was back in 2020. So alhamdulillah nakuha naman namin yung kanilang go signal dahil nakita rin nila na maganda yung ating adhikain. Then bago po natapos yun, pumunta kami ng ating interim chairman si DG Nal kay ating buting chief minister. Sir, so it is read as nag pala, no? Akala ko Nalg. nang Nalg. Nalg. You pronounce the L. Nalg. Nalg, yes. Okay, sige. Okay. So ang unang pangalan ng Barmea is Batas. Oh. Batas stands for? Yes. Batas stands for Bangsamoro Association of Transition Authority Staff. Pero nung pumunta kami kay Chief Minister, sabi niya, baka hindi nyo kayanin kasi Transition Authority, ibig sabihin lahat ng staff. So nakita namin yon. So medyo sinaalang-alang namin. Ang nangyari, naging BAPS naman. So unahin na natin sa BAPS. Sa Bangsamoro Association of Parliamentary Staff. Okay. Yes. Parliamentary staff naman. Okay, sige. Then, etong second BTA, nakita namin na mukhang hindi lang confined sa parliamentary yung isang problema. It's common to all offices and ministries. Okay. So, bumalik kami sa unang konsepto. But we call it now this time Barmea. Barmea na. Yes, Barmea po. Ito na ang nagpatuloy. Ito na. At marami na rin po tayong nagawa rito. Okay, mashallah. Sir, yung mga maraming nagawa nga, I dearly believe na tama ho dahil nung nag-attend ako ng ating meeting, talaga kong na-appreciate ng inyong lingkod kung ano nga ba ang importansya nitong Barmea na ito. Napaka-importante po. And aside from nabanggit niyo, sir, na trainings, yung contributions ng ating mga empleyado, ano pa ba ang mga problema ang kinakaharap na dapat itong pagtunan ng pansin? Aside from those, na kailangan ng Barmea talaga. Ang unang concern kasi natin dito ang benefits natin. Benefits natin. Alhamdulillah naman sa Barno hindi naman tayo nagkakaroon ng major problem. Correct. Wala namang perfectong ahensya, no. Ginagampanan naman ng BARM ang kanilang tungkulin para maibigay ang karapatan natin. Okay. Pero pagdating sa collective bargaining agreement, wala tayo, hindi tayo buo. Yeah. And there is a provision in Bangsamoro Civil Service at saka sa yung ating labor code about bargaining agreement. Hindi natin yan ma-implement, hindi natin magawa yan kung wala tayong asosasyon. Yes, walang legal entity, wala tayo. no? Sino ang hindi naman tayo pwede makipag-usap ng isahan? Kunyari ikaw lang, sir, yes, ang makipag-usap. Tapos yung concern ng isang ahensya, maaring concern din ng isang ahensya. So mas maganda kung collective tayo na yung collective concern natin, common to all other, will be addressed as one. That's right. Yun po ang kagandahan nun. Mas papadali kapag ganun yung Correct, sir. So ano yung mga naging proseso, sir, bago siya naging association, itong ating Barmea? Marami kaming ginawang pag-aaral, and then nagkaroon pa kami ng benchmark. Kasama natin si Attorney Padrunin nung pumunta kami ng Malaysia. 5 kami pumunta doon. Para mag-benchmarking tayo kung paano ba tinatatagan isang union o samahan ng mga manggagawa sa isang Muslim country. That's right. So yun yung pumunta kami doon, 5 araw ata kami doon. So nakabuo kami ng isang struktura na parang naaangkop sa sitwasyon natin. Okay. Yung Barmea will be the parang national federation siya dito sa atin.
And then ang lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa ating sa region, magkakaroon siya ng worksite committee. So yung worksite committee na yon, sila rin ang magboboto o mag-i-endorso ng mga dapat na lumahok sa halalan. Kami ay interim lang po. Tinatapos lang namin yung yung una, yung CBL na collective bargaining, yung ating constitution bylaws na importante pasalamat yan, kay attorney at talagang pinaghirapan po ni attorney yan. Nabigyan natin sa pagkakataon mamaya. And then siya na rin po ang nag-isip kung paano natin ito maperehistro sa MOLE. Yun ang po pinakamadali. Yan, importante yan, yes. And then meron na rin po tayong mga plano ngayon, especially ngayong buwan na to sa 2025, dapat sa 25 ngayong April na ito, dapat magkaroon na tayo ng General Assembly para ma-adapt na po yung ating CBL. Totoo, sir. GA. Yes. Importante itong GA ito para marinig ng lahat ng kabahagi. And we're hoping na bago magtapos ang taon o bago magkaroon ng filing of candidacies sa mga na ito, na magkaroon na tayo ng CBA with the government, both in Parliament and sa ating Executive Department. Executive. Sir, you have mentioned about CBL, no? At mukhang si Sir ang sasagot sa atin. Ano ba sir ang pinaka-highlight nitong ating CBL na pinag-uusapan, Constitution and Bylaws ng ating association? Ordinarily, yan yung general na Constitution and Bylaws din ng mga employees association or workers association. Ang kaibahan lang sa atin dito is we want our employees association to be part nung sinasabi nating moral governance. Kasama kasi sa paniwala natin na hindi kaya ng mga leaders lang natin i-implement. I mean, hindi lang sila ang may obligasyon sa moral governance. Specifically tayo ng mga empleyado is tayo yung nag-i-execute ng mga policies. So it's appropriate na dapat kasali tayo doon sa pag-implement ng moral governance nito. So kasama yan sa objective ng kasama sa Constitution Bylaws ng ating association, ng ating Barmea. So pag tinignan natin ng malaliman, medyo unique yung sa atin. Yan yung hinahanap natin na at least makonteksto natin sa kultura ng Bangsamoro, yung tinatawag nating Employees Association. Hindi tayo yung ordinaryong, yung common na naniniwala, yung pagtingin sa mga Employees Association na may kaakibat na welga o ganyan. Sa atin is binibigyan natin ng emphasis yung tinatawag nating shura, yung principle ng consultation. That's right. Well, that's one of the features ng moral governance. Diba? Then yung kasama yan sa provision ng CBL natin sa Barmea. Mashallah. Sa ating objectives, yung to promote the moral, social, and economic well-being of all members through adherence to the coding of principles of moral governance. Mukhang lahat ng aspeto ng ating mga... Mahirap nga kasing yung ating mga pinuno lang ang mag-implement ang moral governance. Samantalang kung tayo, let's say, to curtail the corruption, isip lang natin, pera lang kinukorrupt. Hindi lang ganun Even tayo, yung oras na supposedly 7:30 or 8 o'clock nasa opisina tayo, darating tayo ng 9 or 10, alis tayo ng 5 o'clock pero 3 o'clock wala na tayo. This is another form of corruption. Naku sir, dahil pinag-usapan yan, mayroon akong kwento. Sandali lang. Di ba sir, supposedly mag-start ang office sa government at 8 in the morning. So may nagkwento sa akin, nakapansin, baka lang makaudyok ng ating mas pagpapahagaling pa, na instead na 8 in the morning, naging late in the morning. Dahil may naobserbahan na before 8, hindi pa traffic. Somewhere there. Sa ating patungong Pero pag galampas ng 8 o'clock, traffic na. So that means doon yung kasagsagan ng pagpasok ng ating mga empleyado. Isa ko yan sa mga
observations natin. At sinasabi ni Sir ngayon, hindi lang po responsibilidad ng ating mga top management o ng ating leader ang pag-uphold itong moral governance. Kung hindi, lahat ng tayo mismo ng mga empleyado. Nabanahan ta siya ba? Actually, okay. Sige, Sir. At ito bang Barmaya, Sir, lahat ba ng empleyado magiging miyembro? Yun ang gusto natin. Yun ang gusto natin. At gusto nating hikayatin ang lahat na suportahan ito. Para po sa atin ito. Hindi po ito isang katang-isip lamang. That's right. Nagkaroon po tayo ng analysis kung anong problema natin. Nagkaroon tayo ng vision kung anong gusto natin. So, nagkaroon tayo ng strategy. And the best way to sum up, we can put in a nutshell, ng strategy natin would be a form of unionism. Yun. Yung union natin dito sa atin is kakaiba. Ito lang po sa atin, yung magkaroon ng isang buong rehiyon, iisa lang ang mother organization niya. Kakaiba nga, Sir. First po ito sa history ng association at saka unionism sa Pilipinas. So we are looking at all employees, isa lang ang kanilang mother organization, which is Barmea. Yun. At hindi lang tayo mag-stop sa public servants, kundi pati sa ating private employees will be included soon. Okay. So hindi lang, Sir, per agency talaga, per ministry. Ministry po. Buong ministry buong po. Lahat po yun siya. Buong barm po ito. Hindi po ito siya... kasi mahirap kung isa-isayin natin So magkanya-kanya tayo ng negotiation. Magiging mahirap Sigurado po. And there are common problems na pwede namang i-address ng isahan lang. Kasi halos pare-pareho naman ang concerns, no? Ng ating mga empleyado. Sir, nabanggit niyo po ang union. Nako, paano ba, Sir, mag-establish itong union na ito? Ano mga kinakailangan gawin para magkaroon ng union? Unang-una, dapat meron tayong ganun pa rin constitution ng bylaws. Okay. Kasi yun yung pinaka-guiding natin, guiding law natin. And then, officers must be elected. That's right, okay. And they need to be officially recognized. That means registered po siya sa MOLE. Saan tayo mag-register, Sir? MOLE? Ngayon sa MOLE ang unahin natin. Okay. Pero darating ang panahon na pati sa civil service magparehistro tayo. Nabasa ko ngayon, Sir. Tayo. So, yun po. So, we are just taking it one at a time. Okay. Kung ano po yung pinaka-importante yung inuuna natin ngayon. So far, Sir, ano na ho ba yung mga aktibidades na naisagawa ng Barmea? Dami na. Okay. Sample, Sir, ng mga activities. Unang-una, may mga training na po tayo, mga officers, technical working group. Kayo po ata, nasama na kayo doon sa mga overview ng unionism. Because we need to have this one to appreciate it. Totoo, Sir. Kasi unang-una, ang karamihan sa atin, pag-iisip natin na union, asosasyon, magrarally mga yan. Welga kami. Hindi po ganun. Yan, Sir, yung pag-union, mag-welga na, okay. Hindi po yun ang adhikayan ng Barmea. Gusto po natin mag-work hand in hand together ang mga empleyado at ang ating mga pinuno. Hindi po natin ang moral governance o di kaya mas magandang sitwasyon ng ating empleyado at pag-gobyerno kung hindi magkaisa yung dalawa. That's right. So bubuin natin, we want to maximize yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng unionism. That's right. Okay. Naiintindihan ho namin, mga empleyado rin po tayong lahat ng ating BARM government. And Sir, kasi once narinig natin ang union, ang unang-unang pumapasok sa ating isipan is kakalabanin. Diba? Kakalabanin ng something or an organization or anything. Pinaliwanag ho ng ating tagapagsalita ngayon, ang Interim Secretary General, na hindi po ganun ang pinaka-purpose, no, Sir? Siguro yung mga bagay na yun, doon nasa batas din natin na pwede yun. Pero hanggat kaya nating iwasan at magkaroon tayo ng collective bargaining agreement. Yeah, that's it. That would last for 5 years. And then meron siyang periodic review, mandatory review na every 2 years. So kung ano yung nakikita natin na mas pwede pa nating i-improve, ba't katatakbo sa kalsada? Okay. Pwede naman natin pag-usapan sa isang table. That's it, Sir. So, may venue. Yes, may venue po. So yung Barmea mismo ay venue para pag-usapan natin kung saan ang makakabuti sa atin lahat. Barmea din ang venue kung kailangan natin ng isang batas na makakabuti sa ating mga empleyado. Barmea din po ang isang way natin. Mashallah. Pwede tayong mag-request o pwede tayong gumawa ng isang batas, hanap tayo ng champion natin sa ating mga butihing MP, and then inshallah magiging batas para sa atin lahat. That's right. Now,
hindi po personal na interest or monetary interest ang ating unang adikain sa pagtatag ng Barmea. That would be a monetary benefit, would be incidental benefit only. Yung ibang mga natin. Two, in having our organization. Ang atin ay yung hanggang sa buhay ang BARM government, hindi na tayong empleyado. Yung daan ng magandang relasyon ng gobyerno-empleyado ay nailatag na natin. Tama sir. Napakaganda. So, kunyari sir, may mga concern tayo, may mga hinanakit tayo bilang empleyado, instead na itago natin sa ating mga pusot damdamin o i-marites natin sa ating mga kasama o i-post kaya sa Facebook. O i-post sa Facebook para mapahiya or dyan, may takbuhan tayo. May mga grievance committee tayong gagawin sa bawat ahensya. At sasama rin po, ititrain natin yung mga tao, pati yung mga tao mag-handle ng mga grievances. Para po meron tayong common understanding. Kapag may issue, pag-usapan natin. Totoo, sir. We need to come up with the idea na ma-resolve natin yung problema within our level, professionally, at hindi sa kanto. Hindi sa kanto, sir. At hindi bulungan. Yes, hindi bulungan. Dahil wala pong maidudulot na kaganda. Walang solusyon na makukuha doon. Saka unprofessional, sir. Yung mga ganong mga pamamaraan. Tama. And can you imagine din yung balasukadunan, na yung issue na yung kasama mo hindi niya kayang sabihin, pero ikaw na kaya mo, and that was resolved. For sure, Allah will reward you with that. Totoo, sir. And your intention is pure? Yes. That's right. Nako, babalik tayo sa ating sinasabi palagi na inamala umalo biniyat. Lahat ng ginagawa natin is judged according to our intention. At nako sir, dahil 12:06 na ho, napakabilis ng oras ng panahon. Ang dami ko pong gustong itanong actually at gustong pag-usapan kagaya ng aking kabalay rito. Sir, kahit na konting timetable lang ho, no? Gaano ba ang inaasahan nating katagal ng panahon bago tayo maging officially maging union, no? Registered sa MOLE at sa civil service. Okay, ang CBL dapat ma-approve na natin ngayong April 25. Okay po. Tapos yung pagkuha natin, magkaroon tayo ng organizers training to batches ng April 25 and 28. Okay. Ang isa is May 4 to 5. Tapos magkaroon tayo ng mass recruitment April 26 and onwards. Okay. So register natin sa organization with MOLE hopefully by August 2024. Inshallah, okay. Negotiate with the Parliament and with the Chief Minister on September 2024 at the least October 2024. Yun bago mag-ano ha? Yes po. Gusto po natin. So isa itong pagpapatunay na yung mga general na concern natin na common sa ating lahat, we hope to resolve that one before the end of this year. Yes. And then kung ano pang lalabas, pwede pa naman natin i-negotiate yan sa ating mga pinuno. The sooner, sir, the better. Yes po. Na ma-resolve natin yung mga... At kinukuha rin natin yung pagkakataon na suportado tayo ng ating mga pinuno. Tama ho, sir. At ang mga tao at this point in time is kailangan din nila na makita na yung kanilang mga lalahanin bilang isang manggagawa ay magkaroon na ng isang table na pwedeng pag-usapan at malutas. Okay. Naku sir, mayroon yatang nag-raise ng kanyang finger dito. Yes, Kapalay Dari, ang iyong katanungan. Clarification lang sa mga grievances na nabanggit. Parang mga solid examples kung ano itong mga grievances na ito na pwedeng iakyat sa union if ever need na masagot. Let's say, mga late na mga sahod or mga underpayment or mga, kumbaga, ano pong iba pang, sabi nyo, hindi financial gain ang habol ng union, pero mismatch. Mismatch like... Maraming nagrereklamo sa atin na let's say nalipat ako. Minsan dinadaan lang nila sa tanong, nalipat ako sa ganito. Bakit? Minsan kasi tinitinang kagad natin yung negative. Okay, negative. So dahil ang nangyayari na nababanggit sa iba, so lumalaki siya. Totoo, sir. Pag dito sa atin, mariresolve natin yan. Unang-una, hanggat ang reassignment sa'yo ay hindi nag-redound into demotion. So same pa rin ang sweldo, same pa rin ang same ang salary mo, same ang benefits Walang mo. injustice na. Wala. That is the prerogative of our process. Totoo. Top management, correct. That is intended in the interest of public service and not to malign anybody. That's right. Ngayon sa mga delayed na salaries, minsan kasi alam natin na
lalo na pagbagong taon, pagpasok. Minsan nadidelay January. talaga. Yeah. Ito ay hindi naman dahil sa BARM ito. Ito naman ay minsan nakatouch sa problema natin sa national government. Hindi naman nila kagad nada-download. Tulad nung 2020, I think 3 months ata na-delay nung 2020. Oo. Totoo, sir, totoo. Pero yun ay dahil lamang sa proseso ng sa mga kinakailangang proseso na maaaring naapektuhan ng mga instances ng mga ganon. Yes. Siguro pagka ganon, ang ginagawa ko na sa ganyan, di ba, pagka December may mga bonus tayo. I-save. Hindi ko yung ginagastos. Hinahanda ko yun doon kasi alam ko na. Totoo, sir. Alam ko na siya. That's foreseeable crisis ang tawag natin dyan. So, foreseeable crisis. Kung nakikita mo rin sa problema, dapat hindi mo siya naging problema pag dumating. Kasi foreseeable crisis, dapat handa ka na. So, wag po nating ubusin yung ating mga bonuses ng December. That prepare for the delay. Sir. Yes. Opo. Alam mo na may excitement sa mga... Lalo na kung may pamilya tayo. Totoo, sir. Totoo po yan. Actually, tinan nyo napakagandang tanong ni Kabalay na Ria na nasagot ng ating tagapagsalita, ng ating guest speaker. Actually, tinan nyo, ang benefit kung magkakaroon tayo at maging member tayo ng Barmea, yung mga ganong usapin na nagiging trending at nakakapag-create ng animosity nung hindi masyadong magandang relationship between the agency at yung mga empleyado ay napag-uusapan at nire-resolve kung may mga ganitong platform yung ating association. Kasi ano bang gusto natin sa Barmea? Dapat respect yung rights and welfare ng isang tao, job security. Correct. No? Tapos yung high wages, sino bang ayaw niyan? Sinong ayaw? Di ba? Better benefits na pwede nating isama sa ating natin sa ating agreement. Equitable, sir, no? Yes, like yung sa Ramadan yung abi natin, di ba? Every year gumagawa tayo ng resolution yan. Office po ni ang gumawa si MP Suharto Ismail ang nag-submit ngayong taon na to. Ngayon pinagsabi niya sa akin, Sir Alan, pwede bang hindi na natin yan... you fixed na, sir, ba? So sabi ko, yan din ang gusto namin sa Barmea. So bill na po ang gagawin natin para wala nang wala nang... Hindi na everyone naghihintay ko. At least alam na ng mga tao yun. Totoo, sir. Kasi whether Christian ka o Muslim ka, pagdating ng Ramadan, hindi ko alam kung bakit mataas lahat ang bilihin. Nag-shoot up ang inflation, sir. Totoo po yan. Pag Ramadan, tama ho. Hindi na maiwasan yan. Foreseeable crisis. Foreseeable crisis. Kaya mag-ipon bago mag-Ramadan. Tapos yung safe working place. Yeah. Dapat yung mga nanay nagpapasuto, meron silang sir. doon, may area for breastfeeding. Yung meritocracy na sinasabi. Dapat yung tao ay napropromote dahil sa kanyang abilidad at qualification, hindi dahil sa sinong makikilala niya. Correct, tama so, po yung mga ganong klase, yung peace and harmony relationship sa ating mga lahat-lahat, from top walang bully sa Yes. Meron pa dong gusto rin nating empower ng bawat isang kanilang sarili. Maraming mga empleyado sa sabihin, wala man ako magawa kasi ito lang ang trabaho ko. Correct. Ang binibigay kong example dyan sa isang institution, ano man pinakamababa, let's say housekeeping. No? Sabi ko sa kanila, mawala ang director ng isang buwan, tatakbo ang opisina. Mawala ang housekeeping ng isang araw, ano mangyari? So, gagapang ang opisina. Mutual respect po. Totoo, sir. At yung tayo naman na nandasaling natin, regardless of how minute you think your contribution is, that is vital. Yeah. Kung wala yun, sir, maapektuhan. Ano mangyari kung wala tayong Totoo. So, we hope for a better future for our family. Yes. Shout out sa labor force natin. Even nung panahon ng pandemic, grabe nila ka-underappreciated nung panahon na yun. At maraming naapektuhan. If ever may mga ganong klaseng tragedy, like mga sakuna na pandemic man, or maraming na-let go nung panahon na yun. At I think, na naman natin kung may union lang nung panahon na yun, baka mas na deal with yun na mas mabuti. We'll also be looking at this economic status ng bawat during member emergency, natin. yes. During emergency. That's right. Okay, dahil may bell na naman po tayo narinig. At nakatingin sa atin ang technical person sa kabilang kwarto. Sir, ito na lang po ang aming huling maghihiling sa inyo ngayong araw na ito. Umpisahan natin kay Attorney Abdul Nasir. Sir, ano po ang inyong magiging huling mensahe ngayong araw na ito para sa ating mga tagapakinig for the benefit of us and our listeners? Yeah. Napansin ko yung MHS Deliver, naka-highlight yung
EDS na housing. Yeah. So narinig ko rin kanina na housing is for home, tahanan dapat yan. Hindi yan housing lang na housing. Totoo, sir. Home. Sa Barmea, gusto rin namin dagdagan ng EDS yan. Ano yun, sir? Kung sa Ano MHSD kaya is EDS for EDS. Human. Housing for home. Oo. Dagdagan natin ng isa pang EDS para sa Barmea, happiness. Ayun. Happiness po sa lahat ng Bangsamoro, nakikinig ngayong magandang araw po. Magandang araw. Talaga naman, no? Paborito talaga natin ng H. Happiness that we are all looking for, or we are all tawag ito, working on para maging masaya ho ang bawat miyembro ng pamilya. Thank you so much, Attorney Abdul Nasir and Sir. Yes, unang-una maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Opo. Bilang panghuling mensahe po, sa general principles po ng RA 11054 is promotion of unity. And this is actually to save the gains of peace that we have. Yeah. Now, sa ating pamahalaan ngayon, all sectors are represented. We know that one. Yeah. Except for one. Except for one. Labor sector. Yeah. We don't have this one. Ang laking sektor po nito, more than 100,000 po ang empleyado natin. Can you imagine? That's more than 100,000 household at least. Now, kailangan natin ng representation. Yun yung mga future na tinitingnan natin. Yes. And we also want Barmea to be a training ground of future leaders in the Bangsamoro Mashallah. to safeguard the welfare of the employees and their families. Can you imagine ilang tao po ang umaasa sa isang empleyado? Lalo na sa ating extended family. Now, we want to come up with a Barmea that would look not only to this concern of employees, but also the leadership in tomorrow. Yes. Inshallah. Inshallah. MashaAllah. Alhamdulillah. Very well said. Napakagaling po ng ating mga nakuhang impormasyon, mga mensahe ho mula sa ating tagapagsalita ngayong araw na ito. At sila ho ay ang Interim Secretary General ng Barmea, Sir Alan Calido, at ang kanilang legal officer, legal advisor at TWG member na si Attorney Abdul Nasir Badrudin. Maraming salamat sa inyo, sir. Ang nakuha nating linya ngayong araw na ito is that Barmea, according to sir, is to safeguard the welfare of the employees and their families. Yan po ang pinaka-core na dapat nating malaman at maintindihan kung bakit dapat magkaroon ng Barmea. Maraming salamat ho, sir, at sana ho ay makapiling pa ho namin kayo if in case may mga dapat tayong pag-usapan na sa mga susunod na episode ng ating programang MHS Delivers. Ready po okay, kami. yes. Ready po kami. That's what we would like to know, na ready ho at willing yung ating mga officers, mga miyembro ho ng Barmea na pag-usapan natin ng dapat pag-usapan at dapat malaman ng ating mga At meron pa habol, pwede? Yes, sir. Maglalabi na rin po kami. Okay. Karamihan po ng miyembro ng Barmea is the so-called rank and file. Yeah. Kung pwede po makaabil ang mga ating mga empleyado, that would be very much appreciated. Yes, sir. And that's what we also want, no? What we are tawag dito, what we are striving for, na lahat ho ay mabigyan natin ng disenteng pabahay. Lalo na ho itong mga sinasabi ni Sir rank and file na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang bahay. Kaya, naku po, and that's what we are about to make a flourish, no? Sa MHSD dahil po sa Housing First policy ng ating Chief Minister Ahod Ibrahim. And inshallah, sir, hindi naman kaya ng isang taon lang. Gradually, okay, pupunuin natin at ngayon po nabigyan ng emphasis ng ating kapiling ngayon na guest speaker na kailangan po ng bahay ng ating mga kapwa-empleyado na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Sir Gadi, okay. Shout out sa ating Housing and Human Settlements Division. Na ngayon po ay nakikinig, watching from ICS Multipurpose Office. Nandiyan po sa ating comment section. Maraming salamat sa inyo. Ri, baka pasadahan mo ng konti lang? Yes, first
starting with my beloved tita na Noriagan Pong Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daw. Waalaikumsalam. Mga ma'am manisa na mga ma'am at gwapo na anchor, sir. Mashallah. And we have Ate Sally. Ate Diggs watching ang ating award-winning na anchor ho ng programa ng DA at ng MAFAR. And then we also have here the lovely Ate Haira Ali. Assalamualaikum daw. Waalaikumsalam mga kabalay. Makatahanang umaga po. Watching from TRS office. Stay hydrated mga kabalay. Thank you for the reminder. Parang hindi na kami hydrated. Mamaya pagkatapos ito. And sa katawan. Sige. Our lovely attorney, Attorney Eka. Eid Mubarak mga kabalay. Eid Mubarak. Ito pong episode natin. And Ali Mala. Salam from Zamboanga. Thank you very much. And we also have here Abu Abdul Malik. Kaka Mike bin Musa. Assalamualaikum from Al-Madina Al-Munawwara. Okay, dahil tayo ay sumobra na ako sa oras talaga. Kaballeria, kailangan na ho nating pasadahan ang ating KKK. Mabilisan. Ngayong araw na ito, ano ba ang ating magic 3 questions para ho manalo sila ng kanilang premyo? Ito po ang ating tatlong mahiwagang katanungan kung saan posibleng manalo kayo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778 para sa pagkataong manalo ng 100 peso load. At ang ating unang tanong ay, ang Barmea ay unang pinangalan ng batas. Ano ang kanilang pangalawang pangalan? Bago tayo umabot sa Barmea. Para may kinalaman yan sa uncle. Sige. Ha? Okay. Wait lang. And second question. Second question sa ating mga activities na ginanap na ng Barmea. Mga natapos na activities ng Barmea, magbigay lamang ng isa. Isa lang sa dami ng aktibidades, no? Ikatlong katanungan. And third question, sa mga nabanggit na mga problema na pwedeng iakyat sa Barmea, magbigay lamang ng isa. Mga nabanggit na problema na pwedeng iakyat sa Barmea. Yes. Napakadaming issue na nabanggit ng ating mga tagapagsalita kanina. Isa lang ang hinihiling ng ating kabalayan. So ulit ang ating mga katanungan, ano ang pangalawang pangalan ng Barmea? So after ng batas and then bago umabot sa Barmea, ano ang pangalawang pangalan nila? Second question, magbigay ng isang activity na naganap na natapos na ng Barmea. And third question, magbigay ng isang issue o problema na pwedeng iakyat sa Barmea na nabanggit kanina sa talakayan. So kahit sino pwede po mag-send ng kanilang katanungan. Paunahan po siya. 5 lang ang posibleng manalo ng 100 peso load at kakailanganin po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho at contact numbers. Yeah, of course. SIM network. SIM network. Ayan. So mag-start na ho tayo mag-text. Yes. Sa numerong ibinigay ng ating kabalay na si Ria para ho kayong manalo. First 5 na matanggap ni Ria na text na sumasagot ho ng tama sa kanilang mga katanungan, either of the 3. Either of the 3. Any one question na tama kayo, panalo na yun. So, ulit, 0955-799-4778. Okay, text na. At nag-uumpisa na hong mag-ring ang phone ni kabalay na Ria. Naka-vibrate siya. Naka-vibrate, okay. Mashallah, alhamdulillah. Yan ho ang huling bahagi ng ating programang MHS Delivers. Bago ho tayo magpaalam sa ating episode ngayong araw na ito, Umrah Mubarak. Umrah Mubarak. Unang-una sa ating Deputy Minister Aldin Asiri at sa Chief ng ating Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, Attorney Janisa Makapantar. Mashallah. Hopefully, mas marami pa sa atin ang makapag-umrah o makapag-hajj. Inshallah. Isa rin po yan. Pag-usapan din po yan sa ating Barmea. Shoutout sa Bangsamoro Pilgrimage Authority. Inshallah. Okay. At kami ho ay magpapaalam na ngayong araw na ito para sa ating 165th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating ministro sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister Aldin Asiri at ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina ako pong inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na rin para sa ating mga kabalay sa ICS na sina Datuno Has Aidod, Hamsari H. Pala at Albansor S. Ugaw, at Darren Chester Libot, at sa ating mga kabalay sa DXMS Technical Side, Sir Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Alan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at syukran sa inyong pakikinig.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah. Dalawa pong aking apelyido. At sa ngalan po ng ating mga naging guest speakers ngayong araw na ito, sina Sir Alan Calido at si Sir Attorney Abdul Nasir Badrudin, kami ho ay magpapaalam na at palagi pa rin ho nagpapaalala na gawin natin ang ating bawat gawain gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.